Tumindi pa ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon kaya naka-alerto na ang mga nasa extended danger zone sakaling itaas ng PHIVOLCS ang alert level 4. Mula po sa Albay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. VK, mga magagamit na sasakyan para sa mabilis na paglikas ng mga tao ang ipinahanda na ng provincial government ng Albay sakali nga na iakyat sa alert level 4 ang status ng Mayon volcano. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at mayalis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa summit crater. Ang 72 anyo sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling palikasin. Siyempre, tanggap. Nakakatakot naman yan. Maraming namatay na sa Mayon na yun. Oh, siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang PHIVOLCS kahapon na mula 10 oras ng gabi ng Sabado hanggang bago magtanghali kahapon, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, gaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng uson. Nasa 70,000 residente ang kailangang ilikas kapag inakyat sa alert level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw ang pangailangan pero may mga evacuee nang nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino, nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Sa siguro po sa ulan, naaambunan kasi lumalabas. Galing kami sa Kalbayog nung nag-evacuation, maulan na gabi. Yung sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat na medyo dapat hindi makahalo din sa mga karamihan ng mga bata. Dapat Ina-isolate sila? Oo. May pagkakataong nawalan ng kuryente sa evacuation center. Mainit kasi siyempre maraming evacuate. So, mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. May mga bata pag mainit nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanting lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paaralan. Wala kaming trabaho ngayon, binigyan kaming trabaho. Kahit paano madagdagan yung income, magkakatulong pa kami sa mga ibang evacuees na malilipat dito. Pero sabi ng alkalde ng Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit mabuo na ito. Kanina lang, malakas ang ulan dito sa Albay. Huwag na muna namin ilipat. Doon na muna sila sa mga schools. Dahil pag nandyan sila sa tent, mahihirapan naman sila pag umulan. Vicky, nakatakdangang magpunta dito sa Albay ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Yan ang latest mula rito sa Cagsawa Ruins dito sa Daraga, Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.